oras ng mga bata sa school, 5 hours lang. So, yeah, sabi ko sa sarili ko, too much pressure na sa akin. Simula nung nag-start yung trabaho ng asawa ko sa hospital. Kasi ang haba talaga ng oras niya. May mga araw talaga na ako lang sa mga bata tsaka sa bahay, sa lahat ng mga gawain bahay. So, sabi ko, nag-usap kami ng asawa ko, pinag-pray ko talaga na sabi ko, mag-stop na ako mag-work kasi nahihirapan ako. Bahala na muna yung Diyos. Unrealistic naman kasi sobrang mahal na ngayon. Kapag nag-stop talaga ako mag-work, talagang yung income hindi na katulad na kayong nagtatrabaho ko. Pero plan ko nga naman maghanap ng iba. Ang nasa utak ko kasi gusto ko lang mag-work yung mga 2 days a week, ganun. At least ma-maintain ko pa rin yung lisensya ko. Yung nangyari, nagbigay na ako ng resignation ko 2 weeks ago. So, ang last day ko dapat sa work is kahapon. So, pinayagan ako ng manager ko, okay lang na mag-quit na, ganun. Pero siya nag-desisyon lahat. Tapos, pinaalam ko hindi ko man pinaalam, pero nalaman ng mga doktor na aalis ako. Kasi nga dahil sa family situation, ganun. Saka may 3 mga bata. Hindi sila pumayag na umalis ako. So, sabi ko, lagi ako nalilate, lagi akong pag may mga sakit yung mga bata o pag walang pasok yung mga bata, kailangan ako nagde-day off. Siyempre, nahiya naman ako na hindi ako laging nakakapasok kasi ako lang yung nurse doon sa clinic. And, siyempre sa sarili ko, expected dapat na nandun ako parati na nagtatrabaho. Kaso, yun nga, meron naman akong mga 3 anak na maliliit pa na kailangan ng attention ko, ng oras ko. So, sabi ko, mag-quit na lang ako. Pero, for the 3rd time that I've been trying to quit from that same job, lagi nila akong pinipigilan. So, pinagdasal ko naman lahat yun kay Lord. Pinagdasal ko na, Lord, kung ano yung kalooban nyo, kung ano yung magiging trabaho ko, kung kailangan ko ba umalis dito or hindi. Pero, nagsulat talaga ako ng prayer ko, no? Kasi syempre nakaka-anxious din, lalo na kapag you're trying to balance your schedule, tapos yung mga bata, tapos gusto mo rin maintain yung lisensya mo as a nurse. Like, a lot to consider talaga. So, talagang pinag-pray ko, sinulat ko kung ano yung mga pros and cons. And syempre, gusto ko rin talagang mag-explore, gusto ko rin talagang mag-work somewhere else. First off kasi, yung sahod ko ngayon sa current work ko, hindi naman talaga kataasan. Grateful lang ako kasi at least flexible talaga sila pagbigay ng oras para sa mga bata. Pero iniisip ko in the long run, gusto ko rin sustainable yung financial, kaya nagtatrabaho din. Pero pag talagang kinumit mo sa Lord yung plans mo, kung talagang pinagdasal mo yung mga plano mo sa buhay, talagang sumasagot siya ng mga prayers. So, at that time talaga, like last 2 weekends, talagang yun lang yung focus ng utak ko kung magre-resign ba ako. And then, yun nga, nagsulat na ako ng resignation and sinadmit ko ng Monday at that time. Kasi nga, sabi ko, I think this is the good time. Talaga, it is the proper decision. Kasi syempre nga, ako konsensya rin ako, no, lagi akong di available dun sa trabaho, na yung mga katrabaho ko laging i-cover yung trabaho ko kapag wala ako dun, ganun. Dahil nga kailangan na ako ng mga bata, siyempre sila naman yung priority. Pero kapag faithful talaga tayo sa Lord, talagang nag-a-answer siya ng prayers. And alam ni God kung paano niya i-answer yung mga prayers natin. Kilala niya tayo by heart. And ako as a person, ang priority ko talaga hindi magtrabaho, hindi kumita ng pera. Gusto ko maging nanay ako sa mga anak ko muna. So, ever since nag-work ako dyan sa trabaho na yan, laging during interview sabi ko, ayoko po magtrabaho ng linggo, kaya gusto ko magtrabaho dito. At saka may mga anak ako na kailangan ako, so pagkatas ng work, diretso bahay, ganun. So, during the first interview pa lang, at during pagtanggap ko sa work na yan, during nung pag-connect nila sa akin, lahat pinag-pray ko yan. Lahat
ikinonsulta ko sa Panginoon at alam ko na answered prayer talaga yung work ko na yan, na even though ilang beses ko talagang hindian or alisan, like pangatlong beses na, pero talagang feeling ko para sa akin yung trabaho na yan. So at that time, yeah, like last 2 weeks ago nga, talagang bothered ako kasi ay, nakukonsensya naman ako, ayoko naman silang basta iwan kasi wala sila talagang nurse kapag umalis ako. Pero I still pursued kasi syempre during the summer wala kasi mag-aaralaga sa mga bata. May mga time na wala talaga akong oras para para sa kanila kasi wala silang pasok. So kailangan na naman akong mag-day off, kailangan na naman akong sakripisyo ng oras ko from work. So nahiya naman ako, kaya sabi ko, I decided na lagi namang ganito schedule ko, lagi namang may sakit yung mga bata, lagi ako mag-off, nakakahiya lang lagi. So might as well mag-quit na lang ako. So talagang yun yung deciding point ko, na dahil parang ayaw ko nang maging burden sa mga katrabaho ko. So, lalo nakakahiya sa mga doktor, di ba? I'm not like 100%. But then, when nung nagpaalam ako, pumayag naman yung manager ko like right away after ko binigay resignation ko. But then, nung nalaman ng mga doktor na aalis ako, nag-meeting na naman sila. Kaya sabi ko, na-explain ko yung sitwasyon ko. Lagi akong late sa trabaho, lagi akong nag-absent kasi yung mga anak ko may sakit. Nahihiya naman ako. Ganito lang yung mga offer ko. Nag-meeting sila. 4 yung doktor ko dun sa clinic. Nag-meeting sila. And sabi nila, no, you're not going anywhere. We like you here. You are well-trained nurse. What's gonna happen to us if you leave? Like, we're not gonna have any nurse. So, we will adjust on your needs if you want to work at this specific hours. So, parang hindi ka ma-pressure, ganun. Para mas comfortable sa'yo, we'll give it to you. So, sa faithfulness ni God talaga, sa pag-answer niya ng prayer, mga doktor na mismo yun. Kumbaga, nurse lang ako, tapos doktor sila, nandito sila sa taas, nandito lang ako, pero sila yung bumaba para sa pangangailangan ko. Dahil paano naman maano yung pagkilos ni Lord, diba? Parang ang amazing ni God, how in the world can He move? Like, kung hindi si Lord yun, sinong gagawa nun? Like, sino ba naman ako? Ano ba naman ako? Like, wala naman akong position, wala naman akong mai-offer talaga. Like, yung hours ko short, maya-maya pa akong absent, maya-maya pa akong late. Pero, yung silang 4 nagdesisyon na like to keep me and to give me the favor of the hours that I can work para sa kanila, even though kailangan talaga nila dapat ako doon ng mas mahabang oras. Kailangan talaga dapat nila ako doon ng full-time hours. Pero sila na yung mag-a-adjust, sila na yung magsasakripisyo para lang sa needs ko. Para lang matulungan nila ako sa mga anak ko. Para makip ko pa rin yung lisensya ko, yung pagiging nurse ko. Kung hindi man naman si God yung kumilos doon, di ba? Tsaka kung talagang parang hindi ako para sa trabaho na yan. Pero lahat ng pabor. Ang hirap ko yun, umarap ko ng trabaho na ganun na sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Sino ka ba naman? Sino ba naman ako, di ba? Like, kaya sobrang nakaka-humble talaga pag pinaparamdam sa'yo ni God na ano ka ba, huwag ka mag-alala, mahal na mahal kita, gagawin ko lahat para sa'yo. Ganun yun eh. Kailan ba ako nagkulang sa'yo? Ganun yung dating sa akin, yung nangyari sa akin ngayon. Kasi ayoko na bang umalis talaga, pero dahil nga syempre nahihiya rin ako sa sitwasyon na lagi na lang akong day off, lagi na lang akong nag-absent. So, sabi ko mag-quit na lang nga ako, pero pinakita talaga sa akin ni God na gagawin kita ng paraan. Tsaka alam niyo yung puso ko na
priority ko yung mga bata. Gusto kong lumaki sila ng kasama ko. Kahit na mag-busy yung asawa ko, ganun. Gusto ko na available ako pag susunduin ko sila sa school. Ihahanda ko yung mga baon nila. Ipe-prepare ko sila sa school na nakita ko sila na okay sila bago sila pumasok. Yung palang nakikita na ni God sa akin yun. Kaya sobra akong papasalamat sa Panginoon kasi hindi ko talaga kakayanin yung setup, like having 3 kids tsaka trabaho tsaka ako lahat dito sa bahay. Hindi ko talaga kakayanin yun kung wala yung tulong ni God. Kaya it's hindi siya like hindi po pwedeng hindi i-share yung kabutihan ng Lord sa puso ko, sa buhay ko. Hindi po pwedeng hindi malaman ng buong mundo kung gaano kabuti, kung gaano kumilos si God dahil buhay siya. Hindi lang yung blessing na financial lagi. And God knows naman na hindi lang ako nagtatrabaho para sa pera. I work because I care for others. I work because I want to serve others. And alam ni God yan. And kung talagang kailangan kong mag-provide sa pamilya, tulungan yung asawa ko mag-provide, He will open up doors and windows and even roofs just to pour out that blessing kung talagang yan ang will ng Lord sa buhay natin. And maliit man o malaki, pag pinagkatiwalaan tayo ng Lord, be faithful. And siyang magpapala sa atin, siya ang mag-grow ng favor na yun. Just be faithful, be honest, and be true to yourself, and don't lose hope with God. Start, kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, kay Jesus Christ, start believing now, and see how your faith grows, and how God can move mountains for you. Mga imposibleng bagay na hindi mo inaakala para sa buhay mo, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, it will happen. And thank you for watching this breakthrough na ginawa ng Panginoon sa buhay ko at sa pamilya ko, sa mga anak ko. I'm always grateful for this life. I'm always grateful na binuhay ako ng Diyos sa mundong to just to share Him, to share the good news that He is alive, He's faithful, He's gracious, merciful, and He has plans for you, to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Have a great day and God bless you guys. Jesus loves you. Bye-bye.